So, kayo po ang nabiktima sa scam? Ako nga po. Kayo po si Miss Nina K1. Tama, ako si Miss Nina Kewa. Miss 1, bakit niyo naman ho binigay ang account name, account number niyo, pati yung OTP ninyo? OTP? Ano yun? One-time password. Yan yung numbers na pinapadala sa text message o email kapag gagawa kayo ng sensitive transactions online, gaya ng pagpapalit ng password, pagte-transfer ng pera. Ay, ano pala yun? Kasi naman sir, nagpanik ako. Sabi niya may gusto kumuha ng pera ko Ma'am, ang tawag po dyan, peripheral route persuasion. They will make you worry. Ipe-pressure kang magdesisyon agad, kaya hindi ka na makakapag-isip ng mabuti. Paano naman po kasi? Pagod na yung utak ko. Nami ko pag ginagawa sa office. Sa totoo lang, Iha, maraming nabibiktima sa online bank scam na katulad mong Gen Z. Babad kasi kayo online, tapos kayo pa yung pinaka-stress na generation dahil sa demand sa trabaho. Ganyan din ang mga millennial. Alam mo ba, ang mga stress na mga tao ang pinakamadaling ma-scam. Kaya please, just relax, rest when you have the time. Yo, partner, okay na. Na-inquest na yung scammer. Ayos. Kayo po ba yung nabiktima ng scam? Opo, ako nga po. Oh, relax lang po Ganito na lang. Isipin mo po na learning experience mo yan. Dapat matuto ka na para hindi ka na ulit mabiktima. May natutunan kaya siya? Kapag may tumawag sa'yo na nagpakilalang taga-bangko, ibibigay mo bang detalye mo? Never na po. Kapag hiningi ng hindi kilalang number ang natanggap ng OTP, anong gagawin mo? Hindi ko na po ibibigay yung OTP ko. Kung naka-receive ka ng text message at email galing sa bangko na may kasamang link, Dapat hindi i-click ang link. Tama, dahil hindi nagpapadala ng text o email ang mga bangko na may kasamang link. eto na ang final question. Kapag may nagsabi sa'yo na may kahina-hinalang transaction sa iyong account, mapatawag, text message or email, anong gagawin mo? Alam ko na yan. Tatawag muna ako sa bangko para i-double check kung talagang may problema sa account ko at doon lang ako sa bangko mismo makikipag-transact. Dahil alam mo na kung paano hindi na mabubudol, pwede na maging Dina ang pangalan mo. Dina? As in Dina, manana K1. Dina mananakawan. Pwede. Kapuso, kung feeling mo ay budulero ang iyong kausap, alalahanin ang red flags. R. Resist reacting without thinking. Huwag kang magpanik. Hinto ka muna at huminga at pag-isipan ang susunod mong dapat sabihin o gawin. I-ensure na legit na taga-bangko ang kausap mo. Kunin ang kanyang buong pangalan at department. At D. Double check with your bank kung employee ba nila ang tumatawag sa iyo at kung tunay ang transaction sinabi ng inyong kausap.